Magandang araw po sa inyo lahat. Nagsimula na ang seryosong paggamit ng Senado at saka ang Kongreso ng pag-imbestiga tungkol sa ating tinatawag na corruption sa flood control project ng ating gobyerno. Isang lugar lang po yan na nagpo-focus ang ating gobyerno at ang ating Congress para malaman kung saan talaga nanggaling o nagsisimula itong corruption at para mabawasan o maiwasan ang possible corruption. Ngayon po, kailangan intindihin natin kung paano nagsisimula na umabot ang pera dito sa mga iniimbestigahan nilang contractors. Una-una po, pagkatapos na ang gobyerno ay makolekta lahat ng mga taxes tsaka income ng makinita ng gobyerno, ang presidente po ay gumagawa ng tinatawag na report. Yung pong report na yon, ang tawag po nun ay Government Appropriation Bill, na ibig sabihin lahat po ng mga pera na makokolekta ng gobyerno distributed dyan sa iba-ibang departments at ang mga departamento naman ay nagbibigay ng mga estimates nila kung ano yung projects na magagawa nila sa isang taon at magkano pangangailangan. Pagkatapos pong nagawa itong tinatawag na national expenditure, ibig sabihin, sabi ng presidente, okay, yan ang magagastos natin, na pagka pinagsama-sama lahat ng mga departamento at mga pangangailangan nila, ilan ba sila? Hindi ko alam, nagbabago kasi, may umabot ng 19 o 23, pero yung mga pinakamalaki, syempre yung departamento na kailangan ng malaking pera, syempre nauna ang education, kasunod nandiyan yung Department of Public Works and Highways, nandiyan yung Agriculture, Department of Health, Department of Foreign Affairs, tsaka iba pang departamento. Pag nagawa na po ito, ibinibigay ito sa Kongreso. Ang House of Congress ngayon, tatanggapin itong bill na ito. Ang tinatawag na bill, ibig sabihin, ito ay magiging batas pag naaprubahan na ng Kongreso ang budget o yung pera na hinihiling ng executive branch of government. Yun nga ang galing sa opisina ng presidente. Pagka tumanggap po ang request ng presidente sa pera na kailangan niya at umabot na sa Kongreso, pareho po ang House of Representatives at ang Senate, tatanggapin yan at iisa-isahin ang bawat pera na kinakailangan ng presidente para makagawa ng project para sa kauunlad ng ating bansa. Siyempre, lahat ng mga tao dyan, yung mga Kongreso, Senado, nag-iisip sila siyempre o unahin nila yung kanilang tinatawag na constituents. Kaya nababago yan kasi may mga ibang congressman sasabihin nila na, teka muna, mahirap yung lugar namin, kailangan dami ng pondo. Pwede ba makasingit kami, yun tinatawag nilang insertion. Ngayon, yung pangangailangan ng presidente, kung nakalagay na yon ang presyo, hindi na pwedeng baguhin yon. Pwedeng ibaba, pero hindi pwedeng lumampas sa pangangailangan ng presidente. Kaya ang ginagawa ng ibang mga congressmen at mga senators din, yung tinatawag ng insertion, gagawa ng paraan para maisingit yung constituents nila o yung iniisip nilang project na kailangan magawa. Kaya nababago ngayon yon sa pangangailangan ng presidente. Halimbawa, sa Department of Public Works and Highways, may priority ang DPWH dahil yun ang nireport niya sa presidente. Di sabihin ni presidente, okay, submit natin yan sa Congress at sa Senate at tignan natin kung anong sasabihin nila. Pagdating naman dito sa Congress o sa Senate, isipin nila, highway namin, kailangan makakuha ng pera dyan para ma-improve yan. So magbabago din yan, pabago-bago yan, tinatawag na insertions. Kung sakali na matapos na ang pag-aaral ng Congress at ng Senate, ibibigay yun sa tinatawag na bicameral. Yung bicameral, ibig sabihin, yung Kongreso at ang Senado, magsasama silang dalawa, hindi natin alam kung sino yung mga kasama dyan, at ngayon, sila ngayon na magdi-decide kung ano talaga ang magiging gastos
na ibibigay sa presidente at kung saan mapupunta ito mga perang to. Ngayon, ang gagawin nila, ibibigay muna yung tinatawag na draft para yung ipakita sa presidente, presidente, ito po yung inaprubahan namin. Okay ba sa'yo? Pag sinabi ng presidente, okay, titignan niya ulit yan. Tsaka yung mga kabinete niya. Kung walang mga reklamo, sigurado naman may mga reklamo kasi yung iba sabihin, bakit mo binawasan yung departamento ko? Kailangan namin yon. So, meron din parang deliberation din sa Office of the President. Pero kung okay naman yon, sasabihin ng presidente, okay na yan, ibabalik yan sa Congress. Gagawin ng Kongreso, aprubahin yan as a whole, sa plenary, yan ang nagiging bill. Yan ang nagiging GAA, Government Appropriation Act. Hindi na siya bill, act na siya ngayon. Batas na ngayon yon. Tapos dadalhin sa Senado. Pag natanggap ng Senado yung ginawa ng approval ng Congress, aaprubahan nila at kung ano yung naaprubahan ng Congress at ng Senate, ibabalik sa presidente para pirmahan. Pag napirmahan na yan, batas na yan. Sa'yo na, nakalagay na dyan yung mga gagastusin ng presidente at lahat ng mga departamento niya dahil yan ang inaprubahan ng Congress at Senate. Okay? Saka na natin pag-uusapan kung paano nangyayari o possible o mga possibilities na yung pera na yan, pag inilabas, nagkakaroon ngayon ng kupitan. Okay. Maraming salamat po. God bless the Philippines. God bless the Filipinos.